We must talk so that we can learn to understand each other. Fatima, where is the Rajamuda now? Still in Sabah. Sinasabi nila umalis na at nasa Sulu. To the best of your knowledge, is he in Sabah? Is he going to stay there or is he dying to get out tapos hindi siya pinapalabas? Actually po, ang sabi niya, this is do or die. How old is the Rajamuda? Around Ang ibig sabihin ng Rajamuda, by the way, is Crown Prince. 70, around 70 years old. 70 years old. Yes. Baby. Yes. And a very quiet, religious guy. He's a former teacher, elementary school teacher in What do you mean, do or die? I mean, I thought he went there to make a point. Did he expect this kind of... Yung po huling na-witnessan kong nag-usap sila magkapatid. Nung inassault na po sila, sabi niya sa kay Sultan Jamalul, huwag kang manalig dyan sa mga usapan nila ng gobyerno at saka na Malaysia. Nag-negotiate pa dito sa akin, binabaril na kami. Yun po ang sinabi niya. I understand, nangyari ito. Si Presidente Noynoy ay nagpadala sa inyo ng mga, cabinet level persons to talk to the Sultan to please desist. Sino ba ang pinadala? Si Dean Coronel, si Secretary Garcia ng National Security Council. Yun lang po ang alam ko. At saka yan pala, dumating daw si Secretary Llamas. Okay. At saka si General Quirol. Walang nangyari. So, ang ginawa nila, impose. Pauwiin mo muna bago mag-negotiate or mag-dialogue. Ang overall, ang briefing sa amin is that ang pinaka-iniisip ng ating Pangulo at yung mga nag-handle, una, mahalaga na mahinto natin para hindi na nga maapektuhan ang mas marami pang Pilipino doon. There are 2,800, you're expecting 3,000. What are the resources? Ano ang resources po ng gobyerno na are available to help them? Ano ang sabi nyo these are temporary evacuees kasi buong hangad nila bumalik sa Sabah doon sila talaga nakatira so how are you dealing with this? Dalawa yung pamamaraan. Yung una, kasi may datos naman kami kung sino silang bumalik. Yung mga gustong bumalik sa Sabah, tutulungan namin silang magkaroon ng legal na dokumento. Ginagawa na namin yan magmula noong 2003. Okay. May facility tayo sa Zamboanga na DFA, DOLE, DSWD, and Bureau of Immigration. Pero ang aming gagawin, yun na yung pinag-usapan namin kahapon kay Governor Sahali at Governor Sakutan, baka dapat yung team na yan ay nasa Tawi-Tawi. In fact, iniisip namin sa Taganak para mas madali at mas mura para sa mga kababayan natin na makakuha ng legal na dokumento. So, tinutulungan nyo silang magkaroon ng legal na dokumento. Oo. Ano ang inyong estimate? Kayo mismo? Ako po, mga kalahating milyon ang estimate. Na illegal? Na illegal all over Sabah. Na po. So, ito pong pagpunta dito ng Rajamuda at saka mga tauhan niya, hindi po to ay manggulo. Una-una po hindi po manggulo. Ina-assert lang po unang nila, kanilang homeland ito. Kasi po nagbibayad pa hanggang ngayon, nagrerenta ang Sabah, ang Malaysia sa atin, no? Sa palagay nyo ba, Fatima, in your estimates, etc., itong mga 800, maybe 1 million people, by now. 1.2 800, how many? Ako estimate ko mga 1.2 million. Okay, 1.2 million who are there either legally or illegally. Ano ba ang mangyayari sa kanila as a result ng activity ng Rajamuda? Ang lahat po ng bagay may sakripisyo. Ang EDSA po, hindi tayo EDSA 1 natin, hindi po, wala pong nasabing walang namatay, may namatay para makuha natin demokrasya natin. And you're saying this 1.2 million are at risk? Yes. As a result of this. And they are at risk because the Malaysian government is going to have retribution. Ganun ba yun? Well, siguro, I wouldn't phrase it that way. Well, I mean, how would you phrase it? I will phrase it na ngayon, they're a bit paranoid, so hahanapin nila ngayon yung mga tausug particularly. If all these 800 or 1.2 million people were deported, what do you think is going to be the effect on the economy of Sabah? Mahihirapan. Mahihirapan pero tutuhan na sila ng mga workers from Indonesia who just has to cross over the border. Why are they not doing that now?
Because nandiyan ang mga Pilipino. At saka gusto Because nila the yung Indonesian Pilipino. workers are not as good as the Filipino Filipino workers. workers. Ano ngayon ang hinihingi ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Malaysia with respect to the, knowing full well that Sabah is disputed territory? Ang hinihingi ngayon ng ating team doon, una, mabisita yung mga nakakulong. Okay? At makausap para Hindi mabigyan. binibigyan. Sa ngayon, hindi. Yung mga kinulong dahil sila ay sinuspetsyang may kinalaman sa lahat dato Okay. situation. Yung mga wala, napapasok natin. Yung mga walang dokumento. Yung pangalawa, nagne-negotiate tayo na yung mga gustong umuwi na walang dokumento, pauwiin na tayo ang nagfa-facilitate. Ibig sabihin, wag na nilang ikulong. Wag na nilang ipabayari ng fine kasi may fine yon. Ang kukulungin nyo lang yung mga taong kasama ng Raja Muda. Well, hindi namin sinasabi yon. Ang sinasabi namin, yung mga gustong umuwi na-identify na namin kasi nga may team kami na nandoon, pwede bang pauwiin na sila na hindi na ikukulong, hindi na magpa-fine, ipa-facilitate namin. Yun yung pangalawa. Pangatlo, magsi-set up nga ng processing center sa pinakamalapit na point para yung gustong bumalik ay may legal na dokumento nang sa ganon hindi na sila maging biktima ng So that's what the Philippine government is asking the Malaysian government. What are you asking? I-allow lahat ng ating mga Pilipino, katulad ng ating media. Number one, yung media natin hindi na pinapapasok doon. Pag may mga press conferences ang Malaysia, hindi na sila pinapa-attend, no? Number two is open nila para magkaroon ng human rights lawyer itong mga taong doon, no? Pangatlo, pakita nila kung yung mga kalagayan ng ating mga Pilipino doon na kinulong, no? Na mga nakablip lang daw po, no? Walang access sa pagkain, walang access sa toilet. It needs more time, pero at least naman, kung babae ang nag-uusap, hindi ba medyo mas mababa ang level of shall we say anger or violence or whatever. Kayo ang maghusga kung palagay nyo sino ang tama o sino ang mali. Pero huwag kayong alis dyan kasi ako'y mag-a-analyze pa bago kayo maghusga. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. Parang napaka-graceful mo. Alam mo, nahirapan ako sa t-shirt ko. Baka kailangan kong magubad eh. Grabe na yung pag-ulat. Tinan mo, yan, oh. Ayan, tumama na. Ayan. Yan! Care that you can trust. Wilkins, the most trusted water brand. When it comes to the ones you love, always keep them protected. Give your family Wilkins Distilled. Care that you can trust. Wilkins, the most trusted water brand. Share your stories with us. Join Wilkins Moms Know Best. Mga kapuso, ang tanong meron ba tayong natutuhang bago with this episode than last episode? I mean, did you learn something new? And the answer is yes. Sa pananaw ko, no? There are 3 things that I learned that I'd like to share with you. Number 1, mukhang meron palang ginagawa yung gobyerno natin before President Pinoy came out on February 25 na nagagalit sa Sultan. Yung pala, nagpadala siya ng mga emisaryo sa Sultan, 3 from the cabinet and 3 from the mga Muslim world. Because ang narinig ko is that nung hindi tumalab yung pagpupunta ng kabinete, tumawag siya ng mga Muslims. So you had people like Roland Llamas and Garcia, and then from the Muslim side, yung governor of ARNM, si Governor Querol. Tapos, well, I don't know, General Ardo, although he's not a Muslim, but he's head of the West Mindanao Command or something like that. So, yung pala, hindi pala totoo na walang ginawa ang ating gobyerno in trying to resolve this issue
quietly and properly. Ang narinig ko, which did not come out, was that humingi ng 2 linggo si Pinoy sa Prime Minister ng Malaysia to settle the issue, to try to get the Sultan's people back. Hindi nangyari. So he asked for another week, pero ang sabi ng Malaysia is 3 araw na lang, and then afterwards they are going to come in and take them out by force. All right? So that's very important that we know that. Although sa pananaw ko rin talaga, wala namang ginagawa. Yung mga hindi pwede silang matawag na terorista. They were there for 2 weeks, they were not doing anything. They were just saying, ito propiedad namin, ito homeland namin. Di ba? All right. Second point that I want to bring out has to do with the evacuations and the evacuees. Ang sabi po ni Pinoy is that 800,000 people are at risk. Hindi ko alam kung ano ang basehan nun. Kasi according to their estimates, there are 800,000 people in Sabah, and 30 to 40% of them, 25 to 30, are illegal. Ang sabi naman ni Fatima Kiram, no, there are about 1.2 million Filipinos in Sabah, and about 500,000, again, about 40% are illegals. So whether it's 800,000 or 1.2 million people, the point is lahat daw sila imperil. Mga kapuso, that's a little thinking on our part, ano? Para bang ang ibig sabihin nun, pag pinaalis nila ng 1.2 million or 800,000 people from Sabah, tayo ang talagang maagrabyado. Excuse me mga kapuso, it's also going to affect the Sabah economy. Right? In other words, there are costs and benefits to these things. Hindi ko alam kung bakit ang akala nila 800 to 1.2 million ang may imperil. Because these people are contributing to the Sabah economy. They're not, they're not just getting there, they're just sitting there and scratching their stomachs. Di ba? Hindi po ba, mga kapuso? All right. So, how probable is that situation? Excuse me, how many people have come back? Evacuation? 2,818 people. Anong narinig natin kay Dinky Soliman? Maybe there 3,000, maybe later maybe 5,000 people. That's a very small portion, very small proportion of the illegal people who are in Sabah. And I want to bring this point about illegal. Itong mga taong ito, pumupunta sila sa Sabah kasi since time immemorial, pamilya nila ando doon, etc., etc. There has never been, that border is very porous. So, they think it's their homeland. I am not. That's why the Raja Muda, the crown prince, went there, sabi niya, my God, we own this. They're paying us rent, for heaven's sake, and now they're calling us illegals. Ano ba naman yan? They have a point. All right? Now, the third point that I want to bring up is, let's face it, mga kapuso, if this thing had not happened, would we even be aware na meron tayong claim with legal and historical basis to Sabah? We had conveniently forgotten it. The government had forgotten. The only one who remembered it was the Sultanate of Sulu. And they were desperately trying to call our attention to it because that claim over Sabah is now a Philippine claim. Right? So, no hay mal que por bien no venga. What does that mean? It means there's nothing bad that something good doesn't come out of it. Now we know, kailangan tayo mga Pilipino, malaman natin na yung ginawa ng Great Britain tungkol sa Sabah, na kinuha lang sa atin, kinuha sa ating sultanate, was wrong and must be corrected. And hindi po pwedeng tayo bigla na lang palaging natatakot kasi ganito baka itong mangyari, baka ganun ang nangyari. This is a saway thing. Tandaan natin ang ating pambansang awit, the last line, aming ligaya, na pag may mga api, ay mamatay ng dahil sa'yo. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
Etong waxing, na patok sa mga kababaihan, uso na rin daw sa kalalakihan. Ow!